Noong unang panahon, noong hindi pa ganap nabubuo ang apat na kaharian, may isang lahi na halos wala nang nakaalala ngayon, ang sinaunang Nymphas, mga tagapag-ingat ng liwanag, kagubatan at daloy ng espiritu. Ang kanilang kaharian ay nakatago sa pagitan ng dalawang mundo. Devas at Inang Kalikasan, isang lugar na tinatawag na Liab Kaligiran, isang lumulutang na hardin na sinisinagan ng berdeng liwanag sa araw at gabi. Sa kaharian ng Liab Kaligiran, namuno ang Haring Orimus at ang kanyang asawang Reyna Elsinara. Sila ang pinakahuling namamahala ng sinaunang Nymphas, at mula sa kanilang pagsasama ipinanganak ang isang prinsipe, Liwanag Nem, ang anak ng liwanag at gubat, lahi ng Ancient Nymphas. Ang mga Nymphas ay hindi ordinaryong nilalang, sila ang tagabantay ng berdeng enerhiya na nagbibigay buhay sa kagubatan, nagpapagaling ng sugat ng kalikasan, nakakakita ng mga espiritu at ningas ng buhay, nakakalikha ng mga cloaks of concealment, damit na hinabi mula sa mismong hangin at liwanag. Ang kanilang magic ay nagmumula sa puso ng kagubatan, isang lumang punong buhay na ang ugat ay nakaangkla sa Devas at sa mundo ng mga mortal, ang kapangyarihan ni Agnem. Noong siya ay bata pa, napansin agad ng kanyang ama na kakaiba ang prinsipe. Hindi tulad ng ibang Nymphas na banayad ang kapangyarihan, ang kay Agnem ay mas maliwanag, mas marahas at mas matapang, nakakalikha ng invisible barriers, kayang maglabas ng berdeng liwanag na nakakabulag sa nilalang ng dilim, nakakagawa ng berdeng mahiwagang kasuotan na nagbibigay invisibility, at noong unang beses siyang nagalit, nagbago ang kanyang mukha sa isang mabangis na anyo, isang anyo na hindi taglay ng kahit sinong nabubuhay pang nympha. Doon naisip ng magulang niya, ang lahi ng Nymphas ay may dugo ng sinaunang mga bantay ng liwanag, at sa batang ito nagising ang dugo, ang trahedya ng Gulmoroks. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang mga Gulmorok, mga nilalang na isinilang mula sa pinakamadilim na bitak ng Devas. Hindi sila natitinag ng espada, ng apoy o ng tubig, ngunit natatakot sila sa liwanag ng Nymphas. Dahil dito, ang unang pinuntirya ng Gulmoroks para masakop ang Encantadia ay ang kaharian ng Liab Kaligiran. Gabi ng kasiyahan noon, ang buong kaharian ay nagdiriwang ng pagiging ganap na nympha ni Agnem. Ngunit sa kalagitnaan ng selebrasyon, dumilim ang langit. Nanginginig ang mga lumulutang na isla at dumating ang unang alon ng mga Gulmorok. Isa-isang bumagsak ang mga Nymphas. Ang huling nakita ni Agnem, ang kanyang ama't ina, bumubuo ng isang huling kalasag ng liwanag upang matakpan ang pagtakas niya. Sa huling sandali bago sila lamunin ng dilim, sigaw ng kanyang ina, Agnem, ikaw ang huling liwanag. Tumakbo ka. At ang liwanag ay naglaho. Ang nag-iisang nabuhay. Ilang araw siyang nagpagalagala sa pagitan ng buhay at kamatayan hanggang inabot siya ng Devasu, spirit wards, mga tagapagbantay ng patay. Sa halip na dalhin siya sa kabilang dako, naramdaman nilang may kakaiba sa kanya. Ang bata ay may hawak na lakas ng liwanag, sumpa ng kadiliman, at puot ng isang nilalang na pinagkaitan ng tahanan. Pinalaki siya ng mga espiritu at kalaunan. Inangkin niya ang katahimikan ng Devas bilang kanyang tahanan. Doon niya sinumpa ang sarili. Hindi mawawala ang lahi ko. Ako ang Diwan Agnem, at ako ang huling nympha. Paano nahubog ang kapangyarihan ni Agnem? Lumipas ang mga dekada, at mas lumakas pa ang kanyang kakayahan. Ang mga nilalang sa Devas ang nagturo sa kanya ng Enshan, ang pinakalumang wika ng Encantadia, ang lihim ng Green Barriers, depensa na galing mismo sa nawasak nilang kaharian, ang sining ng paggawa ng Nymphas cloaks mula sa berde at ginto ng espiritu, ang berserk form ng kanilang lahi, isang sumpang anyo na muling sumisibol sa hari ng nalipol na kaharian. Sa katahimikan ng Devas naging Agnem ang hari ng nag-iisang kaharian na wala nang nasasakupan. Ang pagkikita nila Lyra at Mira. Nang dumating sina Lyra at Mira sa Devas, isang bagong pag-asa ang naramdaman ng prinsipe. Hindi bilang politikal na lakas, kundi dahil muli siyang nakaramdam ng kakampi o marahil ng pagmamahal, kahit sa sira niyang isipan. Ngunit ang kanyang pagnanais ay naging labis. Siya ay naging charming, nakakatakot, nakakatuwa, at minsan nakakasindak, lalo na nang sinubukan niyang pigilan ang pagtakas ng dalawa gamit ang invisible barrier. Sa kaibuturan, hindi niya sila gustong saktan. Ayaw lang niyang muling mag-isa, ang tunay na pinagmulan ng kapangyarihan ni Agnem. Ang lahat ng lakas ni Agnem ay nagmula sa puso ng sinaunang Nymphas. Isang banal na dugo, minana mula sa unang mga nilalang ng liwanag, sinindihan ang poot ng nalipol na kaharian,
at pinatibay ng malagim na pamumuhay niya sa Devas. Siya ang huling tagapag-ingat ng unang liwanag ng Encantadia